Scorpio, ito na yung reading mo for September. Ano ba yung mga possible na paparating sa iyo ngayong September? Scorpio, Sun, Moon, Rising, or Venus. Also, kung meron mga cross-watchers, welcome din po kayo. Pero this reading is timeless, kagaya naman ng lahat ng readings ko dito kahit na lumipas yung petsa na binabanggit ko rito. Nakalagay dito sa title natin. Oops. Hindi ko nakikita yung ko. Hindi ko kita dito. Kasi mataas yung camera ko. Kailangan ko pang tumayo kasi hindi ako katangkaran. Yarn. Lagyan ko na lang guide. Wait lang guys. Hindi ko kasi kita kung saan yung hangganan nito. Parang hindi na ako maistorbo while reading. Sorry naman. At pagpasensyaan nyo na rin ako ngayon at masakit ang lalamunan ko. Baka hindi maayos yung boses ko kagaya ng mga mareklamo, no? Dami kasing mareklamo nanonood dito Okay, you have Tower. Tower is having or building solid foundation. So whether may na-build ka na or magbi-build ka pa lang ng, ewan ko, ano man itong i-build mo, sa tingin ko, magiging successful ito. Magiging matatag, no? Solid It could be building a reputation, it could be building career or business, kung ano man ito. Or it could be building something in you, sa personality mo, sa skills mo, no? It could be anything, kung ano po yung nagre-relate sa inyo since ito naman po ay general reading. And then, followed by the Carrot card, no? Wow, Carrot card is about opportunity or windfall. Yan, so asahan mo na may opportunity this month, no? Uy, pwedeng panalo to kasi windfall Pwedeng hindi mo inaasahan na makakapaldo ka rito or ano mo yun? Hindi mo inaasahan na jackpot ka, parang ganon. Hindi ko sinasabi na mananalo ka sa loto pero malay mo naman, depende naman sa kung ano yung darating sa iyo. Kasi iba-iba naman tayo ng kapalaran. Pero ang nakikita ko lang dito, siguro hindi mo lang ine-expect na malaki itong mapapala mo rito. Like, sabihin na natin, yun nga, para kang sinwerte, naka-jackpot, no? Ano pa? Great passion, tulip. Great passion, pwedeng sa relationship or pwedeng sa mga bagay na gagawin mo. Okay? Ibig sabihin lang neto, ikaw ay driven. Ikaw ay passionate dito sa kung ano mang gagawin mo. Kumbaga, gagawin mo siya wholeheartedly. Ano man yung bagay na yan, talagang, alam mo yun, ganado kang gawin, inspired kang gawin, no? Clouds, temporary problems, no? Maaari kang may ma-encounter ng mga, kasi problems, plural ito, pwedeng hindi lang isa. Okay? Hindi man tayo nawawalan ng problema di ba?
Part na ng buhay natin yan. Hammock naman is about taking a vacation or a break. Para itong ano tawag dito? Si Four of Swords, no? O baka yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng time this month na makapag-relax man lang. Kasi itong vacation na to is physically or mentally. So, pwedeng magpahinga muna kayo. Pahinga nyo muna yung isip nyo, yung katawan ninyo. Or pwedeng yung iba talagang literal na meron kayong bakasyon, naka-leave kayo, mag-outing kayo, or kung ano man yan, or kahit naman hindi ka aalis, at least, ano ka lang, chill-chill ka lang dun sa bahay, di ba? So, magkakaroon ka lang ng time na para sa sarili mo or sa loved ones mo. Okay? Pero kung halimbawa, pwedeng ina-advise ka ng card na yan na kung hindi mo yan nagagawa para sa sarili mo, itong mga nakaraan, dapat siguro ngayong month na ito, gawan mo ng paraan na makapag-ano ka muna, makapag-lie low. Okay, mag-take a break ka muna. O, meron ka ditong broom. New home, new attitude. Nabubulol ako, ewan ko. O, baka yung iba sa inyo, literal na bagong bahay. Okay, baka kayo ay kukuha na ng bahay, bibili ng bahay, or lilipat na kayo ng ibang lugar, tirahan, no? Pero pwede rin naman itong hindi lang literal na bahay. Pwede rin naman itong bagong trabaho, no? Kung saan doon ka muna magi-stay parang ganun Like makakahanap ka ng job or yung company na alam mo yon, parang komportable ka doon, gusto mo doon. Parang yun yung parang second na ano mo second na tirahan mo, parang ganun. Oo, pwedeng new environment ito or new experience. May mga bago kang makikilala, bago kang matututunan, or kailangan mong makapag-adapt doon sa bagong situation kung hindi man ito about a place or about literal na tirahan, parang kung paano ka, kasi parang may sinasabi dito na bagong surrounding and new attitude. Siguro kumbaga, i-adjust mo or babaguhin mo na may something ka na dapat ipag-adjust or baguhin. Dahil mag-iiba nga yung mag-iiba yung surrounding mo or yung mag-iiba yung situation, if situation man yan. O, table naman is hard work ahead. So, ayan. Asahan mo na. Hard work na paparating. Oo. Kasi bare months na no? Pwedeng ganon. Kumbaga, bago mag-holidays, pwede tayong, mag-pile up or maging super hectic, super busy, super tambak. Pwedeng ganon. Basta, meron ka diyang something nakakaharapin na maaring tedious para sa'yo yan. Kumbaga, hindi easy. Tignan muna natin yung general or overall energies mo for this month.
Eto na naman tayo eh. Dito ko na, Imbiyerne. Kasi mag-edit na naman ako. Nahugot ko na naman, hindi ko natakpan. Sanay na kasi ko. Dati kasi hindi naman kailangan takpan. Kaloka. So, meron ka world card. For sure, meron something na magtatapos para sa iyo this month. Or at least bago matapos tong buwan na ito. Kasi itong world card is completion eh. It could be something na related sa trabaho mo or pera, investment. Oo, may magbubunga, promise. Ito na yung result, bunga, completion nitong 7 of Pentacles mo. Itong pinaka world card na lumilitaw na yan. Kung ano man yan, tungkol man saan yan. Okay, ang ibig lang sabihin nito, worth it naman yung pagtatrabaho mo dyan. Ano man itong pinaghirapan mo, itinanim mo. Kasi magbubunga siya with the world card ng result eh. Hindi ko lang maitaas kasi makikita yung naka-bold. Okay? Check naman natin sa unexpected. Ano yung hindi mo inaasahan na mangyayari. You have Two of Swords reverse at saka Four of Pentacles. Okay. So, bali pala dito walang na-wasted, ano? Dito, naghintay ka man, nag-invest ka man dito, nag-boost ka man ng time, ng effort mo, ng energy mo, or pera, is nakikita ko, magkakaroon niya ng achievement or completion with the world card. Yun yung overall energies mo for this month. And dito naman sa unexpected mo, hirap, sa tingin ko, hindi mo pa ito mabibitiwan agad kung ano man ito. Kasi yan, kombinasyon ng Two of Swords at saka Four of Pentacles. Kung ano man itong bagay na to. Hindi mo pa siya mabibitiwan agad. Mahihirapan kang mag-let go dito. And I think, ang result nun, hindi mo inaasahan na mai-stuck ka sa ganitong situation kasi nga, hindi mo inaasahan na dapat mo na palang bitiwan yun. Pero, dahil nga ganyan yung cards mo, hindi mo pa siya mabibitiwan eh. Okay? So, pwedeng hindi ka pa makaalis dyan sa situation na yan. Hindi ka pa ready, prepared, no? Hindi mo ina-expect na hindi ka pa prepared dito. Okay? Pwedeng related sa pera or ewan ko, something na decision making kasi yan si Two of Swords eh. Pagiging yan, undecided. Kaya nakikita ko, hindi mo siguro ine-expect na may stuck ka dyan sa ganyang situation. Check natin good stuff. Ano yung magandang mangyayari sa'yo. You have the King of Pentacles and Page of Swords. Okay, whatever, I think ito ay something related sa financial blockage na matatanggal sa'yo this month. Kung meron mang stock up dito, stagnant, I think with the good stuff na paparating kasi itong King of Pentacles mo is lumatag siya sa sa magandang mangyayari. So nakikita ko nga kung nagkaroon ka man ng something related sa pera like blockage, matatanggal yun eh. Okay? So, yun yung pinaka-regalo sa'yo na itong good stuff na to. Ano pa? Oo, sa tingin ko, if naghahanap ka rin ng
answer with the Page of Swords. Makukuha mo na yon yung information na kailangan mo. Yung confirmation yan or answer na yan will come to you this month. Kasabay din or kasunod ng pagkatanggal ng blockage. Financial blockage specific ito. So, meron akong nasisense na makiklear nyo yung problema nyo when it comes to money. Makakahanap kayo ng paraan, solution. Okay? Or it could be merong good news with the Page of Swords. Sabi ko nga, pwedeng ito na information, yung message or confirmation na hinihintay mo. Pwedeng regarding business, regarding pera. Or result kasi parang may something dito about resulta, output, no? Bunga. Ito, meron kasi ito Kung ano mang resulta yan. Tignan na natin yung career. Career, financial mo. Ganda. So, eto na nga. Diba, lumilitaw nga dito sa carrot mo na meron kang opportunities. Lumilitaw din yan dito sa iyong 8 of Wands. At saka, ayan, meron ka ng dalawang magandang balita rito Dalawang cards na yung nagsasabi na merong confirmation dito ay yes. Magandang balita, no? And pwedeng regarding pagta-travel, communication, work. Nakikita ko na magiging very busy. Ayan na nga yun. So, tingin ko ito. Magkakaroon na kung nagkaroon ng pagiging stagnant dito sa side na to kanina, sabi ko nga matatanggal yung blockage, diba? So, ito na uli. Balik na doon sa flow. May movement na uli may pag-usad na uli with the, 8 of Wands. Actually, ito mabilis na energy to Pwedeng meron ditong something na mabilis mabilis matatapos, mabilis, alam mo yon, mabilis yung progress, no, if ever, or mabilis yung magiging usapan, yung transaction ninyo dyan. Excuse me. Nuubo na yata ako. Alam nyo guys, bihira lang ako magkasakit. Lalo na ubo sipon, pero sana naman wag. Sobrang sama ng pairamdam ko, lalamunan ko na itong mga nakaraan. Love life. Wala naman akong pinagkakain na matamis. Ewan ko ba? Love life mo, meron ka Emperor and King of Cups. Aries energy or water sign. Kung meron mang mga persons, anumang signs dito. O pwedeng ikaw yung water or pareho kayo may water sa chart nyo and Aries. Okay, ang napipil ko dito is the energy ng person na ayaw niyang mauna. Wala siyang accountability kung sino man to. Okay ha. Pwedeng ang binabanggit dito, energy mo, energy ng person mo. Walang accountability tong tao na to. Alam mo yung tao na hindi siya nagko-commit or ayaw niya mag-commit. Wala nga accountability, di ba? Alam mo yung tao na hindi ko alam kung duwag ba to or hindi lang ba niya kaya sa ngayon or happy-go-lucky lang talaga siya. Ayaw niyang mag-commit Parang ganon Naku, irresponsable. Kung partner to, asawa, pwedeng irresponsable siya.
Kaya itong person na to, hindi siya masyado sigurong nagpapakita ng emotions niya. Or kahit na magpakita ka ng emotion mo, hindi siya, pagdating sa kanya, hindi siya ganun ka-open, kagaya ng kung ano ka sa kanya. Kasi nga, parang, ewan ko, hindi ko alam kung ayaw niya bang maging vulnerable or ayaw lang niya, pwedeng wala lang sa plano niya, vocabulary niya na mag-commit 100%. Yun. Sabi ko nga, either ayaw niya or di siya prepared, no? Ito yung tao na ayaw ng mga attachments. Alam mo yung play safe. Yan, play safe. Ang tao, babae, lalaki, ano man gender niya, pag ayaw niya pag hindi siya sure ball dun sa commitment, ganun siya. Umiiwas sa accountability. Okay? Pwede nga sa actions niya. Ayaw niya maging accountable eh. Okay? Wow! Something will make you happy this month. This is fulfillment or achievement. Diba? Yun na nga yung lumilitaw dito sa world card. Wow. Ito na yun. Meron ka something na marireceive na maganda talaga. Nabanggit ko na yan with the 2 pages kanina, di ba? May mga good news. And meron ka pang Ace of Cups and 9 of Cups, which is parang wish come true eh. This is a blessing eh. Na darating sa'yo eh, aabot sa'yo, papadala sa'yo. Like a gift. Pwedeng material, pwedeng hindi. Pwedeng this is a sign ng parang feelings eh. Feelings na namumuo, nagsisimula. So it would be connection or umuusbong na feelings. Okay? Take care, God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.